Part 2 ng video ng mga hindi dapat gawin at gawin kapag nag-host ka na. Again, Grabe, ang tagal na nun. That was 1 year ago. So, yung video na yon is about siya sa pag-hosting. Kung kayo ay aspiring event host, maaaring makatulong yung mga tips. So, hindi ko na kayo papabalikin dun sa video na yun na part 1 at part 2 kasi medyo bago, tas medyo malakas pa yung background music. Kasi nga, hindi ko pa sure kung anong pinagagawa ko before. So, isa-summarize ko na lang para sa inyo. Di ba mapapansin mo talaga yung pagkakaiba ng noon at saka ngayon? May changes talaga, di ba? Unti-unti. Kaya bongga. So, bali may tagline ako doon, tapos ngayon ko lang ulit naala. Ganito yung tagline ko. Hello mga kabanding, ako po si Host Kajire, ang inyong event host na hindi masyadong magaling, pero ginagalingan ko naman. Di ba? Ganun yung yung intro ko. Kasi aminin ko naman, hindi ako sobrang galing talaga na event host. Funny, somehow, pero hindi ko pa kino-consider na magaling akong event host because of the language barrier lang. Siguro dahil lang, para sa akin lang feeling ko lang magaling kasi yung mga event host na nagsasalita sila ng English before. Sabi ko, Diyos ko, ako hirap na hirap ako mag-hosting ng English na direct. Taglish lang talaga ako pag kasi baka, medyo anxious ako, baka mamaya wrong grammar, baka mamaya magkamalinas. Alam mo naman may mga taong perfectionist na pag nagkamali ka lang ng isang beses, isang word, maaalala na agad nila yan. Ayun na ang matatandaan nila sa'yo. At X ka na. Unless, kung funny ka talaga. Yung sinasabi ko, nagagalingan ako sa mga event host dati nag-i-English. Kaya noon yun, ngayon hindi na masyado kasi iba-iba kasi yung target market ng tao. Minsan naging guest na rin ako sa isang corporate. Tapos, alam mo yun, yung ang galing magsalita, tapos parang bland. Yung as in you're just, ang ganda na pakinggan, para ka nakikinig ng commercial, ang ganda ng boses, pero that's it. Parang radio lang na, okay, commercial, gano'n. Maganda talaga kapag nag-hosting ka, is funny talaga. Ayun talaga ang the best. Yung nakakatawa ka, entertainment. Chari. Good afternoon to each and everyone. Welcome here at Kinimpararat Kimpararat with celebrations. So, ayun na nga, ang laban na sinabi ko 2 minutes na. Doon sa video na ginawa ko dito, dati part 1 and part 2 yun. Sabi ko lang doon, ano ang mga bawal at wag na wag mong gagawin kapag ka mag-event host ka. Sa part 1 ng video, ang sinabi ko doon, unang-una number 1, wag kang mag-joke or disrespect about sa religion ng isang tao. Which is, common naman talaga yun. Kaso, minsan kasi nakakarinig pa ako ng mga iba't ibang mga jokes sa iba't ibang mga party, which is, choice na nila yun. Kaya mas maganda na may briefing kayo bago mag-start yung party. Ibang video ko na yung gagawin. Number 2 naman, wag na wag ka mag-joke sa physical appearance ng ibang tao. Nakita mo payat or mataba, wag kasi baka mamaya ma-offend sila. Kung gusto mo na physical appearance ang atake mo para nakakatawa, depende sa audience mo, sarili mo yung targeted mo. Like for example, ang laki ng tiyan ko, may donut. Gusto nyo ba ng donut? Pakita ko yung tiyan ko. Ganon. So huwag kayo mag-joke about sa physical appearance ng tao. Yun lang yun. Pangatlo naman is huwag kayong mag-a-assume ng gender identity ng tao. Alam naman natin yan kasi baka bagong modernization na modern na kasi tayo ngayon, kaya marami ng iba't ibang gender identity yung mga tao. Additional ko lang dito, pangatlo na din to 3A, 3B. Huwag kayong homophobic, syempre. Yung mga event host na homophobic, huwag ganun Minsan kasi may mga bagay tayo at paniniwala na sana sinasarili na lang natin para hindi tayo makasakit ng ibang tao. Lalo na kung gagawin natin yun sa katatawanan dahil sa tingin natin nakakatawa yun. No! Bugbugin kaya. Ang pinakamadaling gawin dito is magtanong ka. So, kung may magpapalaro ka, pwede mo naman tanong, ma'am ba or sir? Mabilis lang naman yun Wala pang 5 seconds kada isang tao. Ma'am, sir, ma'am, sir, ma'am, sir, ma'am, sir, ganon. Monster na lang. Depende sa trip nila at tama sila kung ano yung gender identity nila. Kaya wag kayong mangialam. Charay. Kung ina-identify nila yung sarili nila as oven toaster, go lang. So, bali 3 lang pala yun, yung sinabi ko dun sa video na first video. Sa second part ng aking video, yung pang-4, ang sinabi ko dun is, huwag kayong magpapalaro ng inappropriate game sa mga depende sa age audience, ganun. May mga party kasi na merong guest na mga kids, merong mga party na puro adult lang. Kaya i-angkop din naman natin yung games, depende sa guest natin. So, kung ang guest nyo may kasamang bata, huwag kayong mag-aano ng malicious games. Basta yung lang, neutral lang, parang team building lang, masaya lang, ganon.
the best dyan lagi kung may mga kids saka mga adult, ang ipalaro mo is yung mga relay, yung mga paunahan tumakbo, paunahan magpasa ng bola, yung mga para exciting pa, hindi na kayo mag-iisip pa na kung ano-anong games na nakakainis. Charot. So number 5 na, ang number 5 is huwag kayong gagawa ng unexpected act na hindi nyo pinagplano. Kaya katulad ng sinabi ko kanina, mas maganda kung may briefing kayo sa start ng ating video. Tuturuan ko kayo kung paano yung briefing na ginagawa ko pero sa other video ko na yun. So ano ba yung mga unexpected at unplanned act? Ganito yun. Halimbawa, magpuputo kayo bigla ng lobo kasi gugulatin nyo yung mga bata. Kasi usok-uso yan sa mga hindi naman sa yung mga clowns, yung mga sa mga ibang event host na bigla kang sasayaw dyan sa gitna. Parang mapapaganon din yung mga tao. Trip neto, ganun. Although hindi naman nila alam yun, pero mas maganda pa rin na alam nung nagpa-event sa inyo, syempre. At syempre, dapat aalamin mo din kung ano ang atake ng nagpapa-event sa'yo kasi di ba baka mamaya babaan yung TF mo. Charot! And last but not the least is number 6, huwag kayong mamimilit ng mga ayaw sumali sa games. Kasi isa din yan sa challenge kung paano mo ba mapapasali yung mga ayaw sumali. Diba, sumali sila sa birthday party, pero ayaw makiparty. Kaya nga, diba, sumali sa party kasi makikiparty. Maiinis ako eh. So, ano nga ang gagawin mo? Siyempre, huwag ka munang mamimilit at gagawa ka ng strategy para mapasali mo pala sila sa laro. So, eto i-add ko na to. Number 6, ABC. Si number A, ang unang-unang gagawin mo dyan, si number 6A, gawin mo, kontsabahin mo yung guest. Example, parents or yung corporate leader or boss na sila ang pipili kung sino ang maglalaro para wala silang choice. Sige, subukan nyo tumanggi, hindi kayo kakain. Chares. Letter B naman, kung meron kayong pa-eksena na parapol, ganyan, ang gawin nyo, bubunot kayo ng raffle na mananalo na raffle winners, 1, 2, 3, 4, 5, or ganyan. Ayun yung magiging participant nyo sa game. Wala silang choice dahil nasa unahan na sila hindi pwedeng hindi sila sumali sa game. Nandun na sila sa unahan. Saka papayag na rin na yun sila kasi may prize na yun, di ba? Hindi na yun sila aarte. Pag umarte, sabihin mo, ipasa na lang sa iba. Huwag na sila manalo. Ganun na lang. Kaya nga nag-party, naiinis eh. At last but not the least, hindi last na talaga. Kailangan, umpisa pa lang ng party ay maging friendly ka na. Actually, hindi pa umpisa yung party eh. Dapat talaga ang mga event host at ang team ng entertainment is nandoon na sa event 1 hour before the party. So, ang madalas na ginagawa ko is feeling close. Umpisa pa lang. Yung papasok pa lang sila. Depende kasi yan may mga surprise at meron din namang hindi surprise. So, kapag napunta kayo sa hindi surprise na party, yung walang susurpresahin, ang gawin nyo lang, makipagkaibigan kayo, kada pumapasok sila sa pipintuan para, alam niyo yun, magbibuild kayo ng connection sa inyong mga guests para hindi na sila mahihiya na pupunta sila makikipaglaro na sila sa inyo, sa game nyo. Lagi kayong mauuna 1 hour before the party, 1 to 2 hours before the party, ganun lang. Ano ba naman yung mag-good morning? Hello, good morning ma, good morning sir, dito po kayo, mga ganun. Parang magiging assistant na din kayo ng event. Ayun yung lagi kong ginagawa. Kaya, syempre, sumasali sila sa ating mga games, diba? Kapalan mo lang din yung mukha mo kasi meron akong tinatawag na one day rule. Ano yung one day rule? One day rule, lahat ng ginagawa mo o lahat ng ginawa mo, after ng one day, makakalimutan na nila lahat yan. Kasi may sarili-sarili na silang ginagawa sa buhay. May trabaho, may pag-aaral. Hindi naman nila matatagal, piling close yung evento. Piling one day, o sabi natin 2 days, 3 days, 4 days, makakalimutan din nila that after 1 week, wala na yan. Ang mas matatandaan nila kapag kayo is mahiyain, yung negative, yung gito, ganyan, yung timid, ayun ang matatandaan nila. Alam mo naman, lagi naman natatandaan ng tao ang negative lagi. Pero yung positive, lagi din nyo naman natatandaan. At positive din, bibigyan kayo ng tip kapag masaya sila sa inyo. Ganon. So, ayun lang. Sana nakatulong ko sa inyo.